National Food Authority at mga lokal na pamahalaan tiniyak ang pagtutulungan para mapigilan ang pagkalat ng umano'y pekeng bigas sa bansa. May ulat si Julius Lisamburun. Sama-sama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mapigilan ang pagkalat ng umano'y fake rice sa pamilihang merkado. Ayon sa pinakahuling ulat ng National Food Authority, kumpirmadong hindi pa nakakapasok ang mga pekeng kontrabando sa ating bansa. Sa pangunguna ni NFA Administrator Hernan Dalisay, bumibisita siya sa iba't ibang pamilihan para masigurong walang nagbebenta ng peking bigas at para agad ding mahuli ang mga iligal na gawain ng mga nagtitinda. Sinasolve po namin yung mga may-ari because we were selling Chinese rice. At wala ko tayong import permit sa galing sa China. Matatanda ang una nang napaulat na kumalat ang nasabing mga peking bigas sa Davao City, pero kasalukuyan pa itong bineberipika ng kanilang Food and Development Center. So pag na-determine po namin na dalawang buwan pa lang ito, tatlong buwan, apat na buwan, inalerto din ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang mga pulis sa kanilang lugar para imbestigahan at pagpasok ng bigas. Nakakasama kasi aniya sa kalusugan ng taong makakakain ang nasabing mga bigas dahil sa tagday nitong plastic. Sinasabi ding ang nasabing bigas ay hindi madaling mapanis at animo styrofoam kapag isinaing. Mensahe ni Duterte sa mga mahuhuling smugglers, ipapakain niya sa kanila ang mga peking bigas. Nitong linggo lang din ay inalerto na ang iba pang lalawigan sa bansa gaya ng Iloilo at Palawan laban sa mga nasabing kontrabando. Dito sa NCR, pinaalalahanan ng ahensya ang publiko na maging mapagmatsyag at alerto. Kung ano man yung medyo kahina-hinalang bigas o sinaing natin makikita, ay makipag-ugnayan tayo sa National tanggapan ng National Food Authority. Magdala tayo ng sample para sa scientific laboratory analysis. Handa ding makipagtulungan ang National Bureau of Investigation sa NFA sakaling kailanganin ang kanilang tulong para mahuli ang mga smugglers ng bigas. We have alerted our regional offices in the field to monitor the reports about this spread or proliferation of fake rice kasi harmful ito sa health. Bukod sa pagpapalakas ng produksyon ng bigas at mataas na kita ng mga magsasaka, nilalayon din ng NFA na pangalagaan ang mga consumers na bumibili ng bigas na isa sa pangunahing pangangailangan ng bawat isa. Sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Lisamburun.